Okay, sa pagpatuloy natin ang ating, talakayan, pasensya na meron tayong some inconvenience, nawala ang ating connection. So ibabalik natin ang ating pagtatalakay dito, sa tinatawag nating climate change. Wala naman ang saglit na minuto para magpatuloy tayo. Okay. So mga kaisipan tungkol sa climate change, nandito ang global warming dahil sa pagtindi ng init ng ating temperatura sa mundo, unti-unti nang nalulusaw ang mga glaciers o mga bloke o parte ng mga yelo sa North Pole at South Pole. Kaya nagdudulot ito ng pagtaas ng level ng tubig sa karagatan. Ano ang mga sanhi kung bakit tumataas ang temperatura? Dahil nga dito sa mga chemical, sa mga gases na inirelease nila. So, nandito ang greenhouse effect sa larawan. Ang solar radiation, ang normal na pinagkakaloob ng init ng araw sa ating daigdig at ang nilalabas ng carbon dioxide at other gases sa ating atmosfera ang naging ganhi kung bakit natatrap ang heat at warming the earth. So, ang inilalabas, we have the radiation heat. So, ito yung atmosfera, hindi nakakabalik ang ating sinag ng araw or init. Okay? Pagpapatuloy, isang konsepto ng climate change ay global warming. Tumutukoy ito sa naranasang pagtaas ng katamtamang temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo ng nakaraang mga dekada. So ayon sa mga eksperto, ang naranasang pag-init nitong huling 50 taon ay gawa ng tao. Okay? So ang global warming ay ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases na resulta ng pagsunog ng mga produkto mula sa petroleum langis, mga fossil fuel, pagpanot ng kagubatan, ibig sabihin pagkalbok ng ating kagubatan, pagsasaka at iba pang kagagawa ng tao ang mga pangunahing sanhi sa pag-init ng ating mundo. So ang greenhouse effect, isang pangyayari kung saan nadagdagan talaga ng init ang mundo dahil sa pagkakabagal sa paglabas ng init dahil sinisipsip ng mga greenhouse gases ang radiation at ilalabas naman kahit saan. Tapos sinisipsip naman muli ng siyang rason kung bakit hindi agad nakakalabas ang init palabas sa mundo. So, mga greenhouse gases kagaya ng nitrogen oxide, we have carbon dioxide, the methane, at of course, naturally in the water vapor, this is what we call, there are gases also that being released. So, carbon dioxide, we have the nitrogen oxide, and methane, and of course, the water vapor. So, may mga naging dahilan, no? Ang naging tandi ng pag-init ay ang pagbulusok ng revolusyong industrial sa mga bahagi ng mundo, partikular sa Europa, sa Amerika. At may mga hakbangin ang ating mga bansa, organisasyon, kagaya ng Montreal at Kyoto Protocol upang pagsabihan ng mga malalaking bansa na bawasan ang paggamit ng carbon dioxide. No? Sa revolusyong industrial, ito ay ang pag-aaral sa Europa at Hilagang Amerika. Noong 1930 na pinatunayan na ang pagtaas ng temperatura sa atmosfera ay dulot ng paggamit ng malakas o maraming carbon at dito nagsimula ang revolusyong industrial. At nasasama din dahil sa matinding init ay nagkakaroon din ng ocean acidification. Ito'y tumutukoy sa pagbaba ng pH level ng karagatan dulot ng pagtaas ng carbon dioxide at iba pang nakakalasong chemical nito. Ang pH ay skala or level o ginagamit na panukat para tukuyin ang acid-base level ng tubig. Ang ocean acidification ay may seryosong banta sa coral ecosystem at iba pang mga dagat. So maaari nasira ang mga lamang dagat. So ano nga ba ang pagkalatang obserbasyon sa ilan sa mga epekto ng climate change, page 58 sa inyong aklat? Pagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit, pagkasira ng ating likas na yaman, pagkakaroon ng matinding uri ng kalamidad, suliranin sa pagkain, no? Kawalan
ng tirahan o human displacement, tumutukoy sa galaw ng mga tao o paglisan ng mga tao mula sa isang lugar sa isang mapanganib na patungo sa mas ligtas na lugar. Isa na rin dyan ay ang environmental sanitation. Tumutukoy sa estatiya o pamamaraan ng pagkontrol ng lahat ng kadahilanan ng sakit sanhi ng physical na kapaligiran. Maaring tayo din ay nakakaranas ng water scarcity, no? At iba pang uri ng mga problemang panlipunan, no? So, dahil dyan, maaari din tayo magkaproblema sa agrikultura, partikular sa ating irigasyon. Isa itong artificial at kontroladong paglalapat ng tubig upang tulungan ang paglago ng pananim, lalo na sa mga lupaing hindi nakakatanggap ng sapat na ulan. Ginagamit din ito sa panghakayupan, pagkontrol ng alikabok at pagpanumbalik ng vegetation sa mga nakatiwangwang o abandonadong lupain. Ang ganitong sistema ay sinimulang gawin 5,000 years ago. So napakahirap para sa atin at pati na ang mga budget ng gobyerno ay naapektuhan dito dahil nga sa mga matinding unos kagaya ng mga calamity funds at iba pang mga estratehiya na dapat gawin ng gobyerno para mas solusyonan ang problema o epekto ng tinatawag nating climate change. Okay, ang Montreal at Kyoto Protocol, isang protocol na nilagdaan ng mga maunlad na bansa sa daigdig na nagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon sa pagbawas ng paggamit ng mga kimikal na nakakasira sa ating ozone layer kagaya ng mga gases. So ito yung G8, no? Group of 8, no? Ang mga bansa na kung saan kabilang sa mga malalaking bansa na nag-usap at nagkaroon ng kasunduan na bawasan ang paggamit ng mga kimikal na nakakasira sa ating kapaligiran. So we have the United States, we have Russia, Japan, Germany, United Kingdom, Canada, Italy, and of course, France. So mga industrialadong bansa na responsable sa halos kalahating bahagdan ng carbon emission. So itong apat na bansa may pinakamataas na level ng pagbuga ng carbon dioxide sa atmosfera. No? 24% ay sa Estados Unidos, 8% sa Russia, 5% sa Japan, at 4% sa bansang Alemania. Ang United Kingdom naman ay may 2%, Canada, gayon din, Italy, France, ang mga bansa na nagbibigay ng kontribusyon sa carbon emission. So ilan sa mga maling gawain na nagpapataas ng greenhouse gases emission in climate change. We have the cap and trade. Ito ay pagpayag na ibenta ang karapatang permisong magtapon ng mga greenhouse gases sa atmosfera. No? Ang carbon capture, storage, ito ay teknolohiya na kapigil sa paglabas ng mga carbon mula sa paggamit ng mga fossil fuel na nililipat ito at binabaon sa kalaliman ng lupa sa loob ng mahabang panahon o bilang permanenteng imbakan ng mga carbon. So may mga gawain ang ating mga mayayaman na bansa upang mas mapigilan ang pagkalat ng carbon dioxide, iba pang gases. Ito yung tinatawag nating carbon capture and storage, kagaya nito. So ito yung mga pamamaraan para mapigilan ang pagkalat. So ang di kabutihan ng carbon capture and storage ay subalit lubhang mapanganib ang gawain nito dahil kapag nayugyog ng lindol, ang kalupaan at nagalaw ang mga carbon, masisira nito ang mga tubong dinaluyan, kaya sisisingaw din ito at peligrosong malanghap dahil sa nakakamatay ito sa mga hayop at mga taong nagagapan dito. Ito nga yun, no? Instead na ilabas siya sa mga funnel ng mga tinatawag nating factory, ay iniimbak ito sa ilalim ng lupa. Ayun nga lamang ay kung nagkakaroon ng mga lindol, na serye ng malakas na lindol, ito ay magkakaroon ng leak at posibleng malanghap ito ng mga hayop or ng tao. So ang kabutihan ng paggamit ng enerhiyang nuklear, no? Alam natin na napakalaking issue ang paggamit ng nuclear power sa Pilipinas ay pinatigil sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. ang paggamit ng enerhiyang nuklear. Ang enerhiyang nuklear ay pinakilala bilang malinis na kapalit ng fossil fuel dahil hindi dito naglalabas ng carbon para magkaroon ng elektrisidad.
Sir, good morning, sir. Sir, tama sa nung regarding ato ba communication ka in ka lumabel? O sir ba, Sabay buhaton na to. ipa-approve lang sa daw Ah. kang father